Dito po tayo ngayon guys, itatanong po natin kay kaibigan kasi po mayroon pong mga kaibigan po natin nagchat po sa atin kagabi. Dahil po mayroon po silang nakuhang balita tungkol po dito sa paglusob po sa Malacanang, no, yung mga retired general at saka yung mga military kapulisan na nagretiro na. Mayroon po parating sa atin ngayon guys. Nakakabahala po ito kung totoo po ito. Gusto kong itanong sa ating kaibigan, sana nandito po si kaibigan natin sa Asyuto o si Linyo ba. Gusto ko si kaibigan po natin na Asyuto makakausap natin guys, para malaman po natin kung totoo po ba yung ipinapaabot po ng mga tao. Kasi mayroon po silang na kuhang balita na hinihintay na lang po yung hudyat na susugurin na po yung Malacanang para po ay patalsikin na po si BBM. Kaibigan, salamat nandito kayo. Nandito po ako kaibigan kasi po gusto ko pong iparating. Ito na po yung unang araw ng pakipag-usap natin po sa ating kaibigan guys ng 2025, January 1 po ngayon. Meron, nagpapasalamat si kaibigan guys dahil po ay pumunta po tayo ngayon dito guys. Ano po talaga kaibigan, nakita po nyo pala. Patay na. Guys, maghintay po tayo guys sa hudyat. Kung ito ay mangyayari po ngayon, no, ngayong taon na ito na papatalsikin na po si BBM, dapat po mag-ingat tayong lahat. Huwag po kayong sasama po ngayon sa kaguluhan na para po ay hindi po tayo madadamay. Ito po yung babala ng ating kaibigan. Yung request po sa atin at nag-chat po na mayroon po siyang nakuhang balita na susugod na po daw talaga yung mga tao na galit po ngayon sa ginagawa po ng mga administrasyon po ng Marcos. Kaya natakot po yung kaibigan po natin. Buti na lang po pumunta tayo dito at naiparating po natin sa inyo. Dapat po tayo maghanda, magdasal po tayo para hindi po tayo madadamay po ito. Kaibigan, totoo po pala itong balita na nag-chat po sa atin. Ito na po yung plano ngayon. Naghihintay na lang po daw guys, sabi ng ating kaibigan, no? Hindi pa po daw kumpleto. Mayroon pa silang hinihintay dito na gusto nilang makuha para po maging malakas po ang pagsalakay po nila doon sa Malacanang. Kaibigan, anong mangyayari po dito? Madugo ito kapag mayroong humahadla. Naku po. Guys, patayan po daw ito guys. Kapag ito mayroong humahadlang po dito guys, buhay po talaga ang mawawala dito. Ang kawawa lang po dito kaibigan, yung mga kapulisan dito kaibigan na magbabantay po doon. Sana po makumbinsin nila. Sa tingin po niyo kaibigan, mapapatalsik po ba talaga? Patay na. Nasa alanganin po talaga ngayon po ang posisyon ni BBM po ngayon guys, no? Mayroon na palang plano. Tama po yung nagpaabot sa atin ngayon na mayroon pong gawing rally, no? Mayroon pong gawing pagsugod sa Malacanang para po ay patalsikin na po talaga si BBM. Iwan ko lang kung mapapatalsik ito guys, basta sinabi ng ating kaibigan, alanganin po talaga ngayon po. Mas delikado po dito kaibigan, di ba? Sinabi po ninyo kapag ito ay hindi po transparent po yung yung budget po na nilaan po ngayon 2025. Kapag hindi ito makikita ng mga taong bayan, yung mamamayan, na saan po inilagay, kung totoo po ba na ipinundo po ba talaga, baka po ito ay binulsa. Kapag ito wala silang maipakita daw guys na mga kung saan po napunta yung pira, abangan po ninyo, meron po talagang hudyat na hinihintay na lang po talaga sa mga mayroong mga tungkulin po noon na mga retirado. Kasi po napakadami pala nila na mga sumusuporta po dito. Nakakatakot po ito kaibigan. Sa lahat po ng nakakuha po ng balita ito tama po kayo sabi ng ating kaibigan. Hinihintay na lang po, no? Ano lang, mayroon pa silang hinihintay po dito ngayon na yung pinakasiga din po dito na mga nag-retire po, no? Oo, dapat huwag po kayong sumama sa lahat po ng mga katulad ko lang. Huwag po kayong sumama para po hindi po tayo mapapahamak. Kasi ang pamilya po natin dapat unahin po natin. Pabayaan po natin yung mga tao na
gusto lang kumitil, no? Kumitil po ng buhay para lang maiparating at maipakita nila ang kanilang pagkikipaglaban po sa katotohanan. Nais po talaga nila guys, gusto na po nilang sugurin guys. Kaibigan, natakot po ating kaibigan ngayon guys. Ang nakakawa po dito yung mga kapulisan po natin na magbabantay po doon. Ito po talaga yung una na makasagupa po ng nako, nakakatakot po ito guys. New Year 2025 mangyayari po ito. Kaya gusto kong malaman kaibigan, nakahanda na pala sila guys. Sabi ng ating kaibigan, nakahanda na po pala sila BBM po ngayon. Kapag ito ay mangyari po na paglusob po dyan sa Malacanang, yung mga taong bayan na sobrang galit na po sa ginagawa po ng administrasyon na ito, prangkahan po tayo, no? Sa totoo lang, hindi po ito magkakagulo, no? Kung hindi lang po sana naging sunod-sunuran si BBM sa tambaloslos na Romualdez at saka doon sa kanyang asawa, hindi po ito magkakaganito, no? Lahat po ng mga ginagawa, hindi po kagagawan po, no, ng BBM lahat. Yung iba kadalasan ay kautusan po talaga ng kanyang pinsan. Kaya natakot po yung ating kaibigan dahil po tama po yung nag-chat sa atin. Isa na lang hudyat at papatalsikin na po daw talaga yan si BBM. Kaya maghintay na lang po tayo guys, dahil po mayroong isang relihiyon na mag-rally ngayong January 13 man yata guys, doon sa Davao, no? Basta ito po yung sabi ng ating kaibigan na kung ito ay mapapakinggan po ng buong mamamayan, ng taong bayan, kung ano man po ang kanilang ipapaabot po yung relihiyon na ito kapag ito ay mag-rally, para po ito sa katahimikan. Sana po ay maging maayos po ito. Sana po ay makatulong po sila para po yung mga tao na gusto na po talagang lulusob at kumitil po sa mga ginagawa po ng nasa Senado po ngayon ng mga korap na mga tao na nakaupo dyan. Nais na po nila talagang sugurin guys, kaya naghihintay lang po sila sa hudyat po, no? Kasi napakarami po talagang galit po ngayon ng mga retirado na mga sundalo o kining mga PME guys, at saka iba, yung iba po ng mga sundalo at kapulisan ngayon, marami pong nagagalit na po talaga. Kaya ayaw po natin ng madugo po itong mga kaguluhan guys. Mga buhay po ito ang nakasalalay, kaya natakot si kaibigan. Buti na lang pumunta ako dito kaibigan para maipabot natin. Sa lahat po na makapanood dito, maghanda na po tayo guys ha. Maghanda na po kayo. Ito na po ang panahon na aktual natin matutuklasan kung ano man po ang nangyari kay Ferdinand Marcos noon. Ito po talaga mangyayari sa kanya. Pero nakarili na po sila sa sasakyan po nila guys. Alam kong aalis po agad sila dito sa ating bansa yan. Tapos kawawa po talaga yung mga kinukuhaan ba, no? Kung sino man po yung mga may pira dyan sa bangko, kung hindi po nyo yan makuha, wala, kawawa po talaga tayo. Hindi po ako kawawa kasi wala tayong pira dyan. Ang kawawa po dito yung nag-deposit dito. Kawawa. Paano na lang ibalik sa inyo yan? Salamat kaibigan ha. Happy New Year po.